Ma, nagdadrive ako ngayon. Ikaw pa talagang laging nagagalit sa mga driver na mabilis magpatakbo habang distracted sa cellphone. Tapos ngayon, ikaw ang nangiistorbo sa akin. Bahagyang napangiti si Kevin habang hawak ang manibela. Pero may halong lambing ang tono ng boses niya. Bakit ako nagmamadali? Kasi gusto kong maging on time. Ikaw ang nagturo sa akin maging responsable, ma. Sandaling tumahimik si Kevin, saka muling nagsalita. Hindi ako nagbibiro. Tatawag ako ulit sa Sunday night, okay? Kumusta kay Dad? Bye. Mua. Pagkababa ng tawag, hindi mapigilan ni Kevin ang mapangiti ng maluwag. Ang nanay niya hindi nagbabago. At sa totoo lang, doon niya nakuha ang pagiging masinop, matyaga at determinado. Mga ugaling nagdala sa kanya kung nasaan siya ngayon. Mula sa pagiging simpleng batang probinsyano, anak ng isang driver ng lumber truck at isang accountant sa munisipyo. Unti-unti niyang binuo ang sarili hanggang sa maging may-ari ng isang malaking wholesale business sa syudad. At ngayong halos matatag na siya sa buhay, isa na lang ang gusto niyang mangyari, ang mapalapit ang kanyang mga magulang. Ma, Dad, lilipat na lang kayo dito sa city. Bibilhan ko kayo ng kondo malapit sa akin. Para kapag may emergency, mabilis ko kayong matutulungan. Sabi ni Kevin noon. Ngunit ang kanyang ama, ngumiti lang. May halong pagmamalaki, ngunit matatag ang desisyon. Alam kong gusto mo lang ang makabubuti sa amin, anak. Pero buong buhay ko'y nandito ako sa probinsya. Dito ang mga kaibigan ko, kapitbahay, ang pangingisda ko, kahit ang pangunguhan ng kabute sa gubat. Dito, araw-araw may ginagawa ako kahit nagre-retiro na ako. May isip mo ba ako sa syudad? Hindi ako sanay sa mga sinehan o museum. Wala akong kakilala doon. Wala makakasama sa inuman o paliguan sa ilog. Hindi ako nabuhay sa apartment. At ayoko nang magsimula ngayon. Kailangan ko ang sarili kong bahay, sariling bakuran, at ang gubat na yan ang mundo ko. Saglit siyang tumingin kay Kevin, saka nagpatuloy. Tsaka anak, darating ang panahon na magkakapamilya ka. Dito mo sila pwedeng dalhin sa probinsya. Kami ng nanay mo, masaya kaming mag-aalaga sa mga apo namin. Napabuntong hininga si Kevin, pero hindi pa rin siya sumusuko. Lumapit siya sa kanyang ina, umaasang ito naman ang kakampi niya. Ma, ikaw, hindi mo ba gustong lumipat? May pag-asang tanong ni Kevin. Malumanay namang sumagot ang kanyang ina. Kevin, masaya kami dito sa buhay namin sa probinsya. Oo, namimiss ka namin pero hindi ibig sabihin noon ay kailangan naming umalis. Nasa comfort zone namin kami dito. Bata pa kami ng tatay mo, kaya pa naming alagaan ang sarili namin. Kapag nagkaanak ka na at kailangan mo ng tulong sa mga apo namin, saka namin iisipin ang paglipat. Sandaling napangiti ang ina, pero may halong biro ang huling sinabi. Basta, kung makakasundo namin ang mapapangasawa mo. Kilalang kilala ni Kevin ang kanyang ina. Kapag sinabi nitong hindi, may posibilidad pang magbago. Pero kailangan ng panahon at sarili nitong pag-iisip. Kaya kahit ilang beses siyang mabigo, hindi pa rin nawawala ang pag-asa niya. Lumipas ang mga taon dahil sa sipag, tiyaga at kaunting swerte. Lumago ang negosyo ni Kevin. Nakapagpatayo siya ng sarili niyang kumpanya at unti-unting tumaas ang kita nito. At bilang bahagi ng kanyang plano, bumili siya ng isang maliit ngunit napakagandang bahay sa isang tahimik at luntiang subdivision sa labas ng lungsod. Isang araw, inimbitahan niya ang kanyang mga magulang para makita ito. Pagbaba nila ng sasakyan, agad na bumungad ang sariwang hangin, mga puno at malapit na lawa. Tingnan niyo to, ma. Dad, ang ganda 'di ba? May gubat sa paligid, may malaking lawa, sariwang hangin. Excited na sabi ni Kevin. Pwede nating iparenovate to kahit anong style ang gusto ninyo. Ngunit muli, matatag ang sagot ng kanyang ina.
Kevin, gawin mo kung ano ang gusto mo sa bahay na ito. Sa'yo naman yan. Baka balang araw magdala ka ng mapapangasawa mo dito. At alam mo naman, hindi madaling magsama ang dalawang babae sa iisang bahay. Bahagya siyang ngumiti. Proud kami sa'yo, anak. At bibisitahin ka namin, pero may sarili kaming tahanan. At tulad ng dati, hindi pa rin nagtagumpay si Kevin na mapalipat ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng tawag sa kanyang ina, napansin ni Kevin ang isang gasoline station sa gilid ng kalsada. Napagpasyahan niyang magpagas muna. Pagbaba niya ng sasakyan, huminga siya ng malalim. Amoy gasolina, halo sa tuyong damo. Hindi kalayuan, may ilang kabataang lalaki na nakapalibot sa isang maliit na siga. Tila nagpapainit at nagkukwentuhan. Ngunit bigla, isang matinis na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Bitawan niyo ang aso!" Galit na sabi ng babae. Napalingon si Kevin. Isang payat, maitim ang buhok at medyo magulo ang itsura na dalaga ang kanyang nakita. Nakasuot ito ng maikling jacket, masisikip na jeans at rubber boots na tila galing sa putikan. Hindi mo to problema. Walang pakialam na sabi ng lalaki. Nagtawanan ang mga kasama nito. Biglang naging alerto si Kevin. Hindi niya gusto ang aura ng mga ganitong klaseng lalaki. Simula pa noong bata siya. "Ibigay niyo sa akin ang aso," matapang na sabi ng babae. Ilalagay namin tong aso mo sa ihawan. Tapos ikaw naman ang susunod kung hindi ka titigil. Sabi pa ng isang lalaki at may halong inis sa boses nito. Hindi man halata, bahagyang kinabahan ng babae. Pero hindi siya umatras. Biglang binitawan ng isang malaking lalaki ang aso. Agad itong tumalon palabas ng kanyang mga bisig. Sa isang iglap, sinunggaban ng babae ang aso at niyakap ito ng mahigpit. Marumi, balbon at halatang pagala-gala lang ang hayop. Pero para sa kanya, parang kayamanan. Unti-unting lumapit ang mga lalaki. Tila may balak pa. Doon na napagdesisyonan ni Kevin. Kailangan na niyang makialam. Lumapit siya ng kalmado, ngunit may otoridad sa boses. Han, nakausap mo na sila. Tama na yan. Kailangan na nating umalis. Mabilis ang pag-iisip ng babae. Agad niyang sinakyan ang sitwasyon. Oo nga. Sige guys, alis na kami. Maarteng sabi pa ng babae. Inalog pa niya ang buhok niya na parang artista. Saka kumpiyansang naglakad papunta kay Kevin. Pagkalapit niya, mahina siyang nagsalita. "Salamat," sabi ng babae. Saan kita ihahatid? Marahang tanong ni Kevin. Parang robot ang tono niya, diretso at walang emosyon. Wala na sa panganib ang babae. At para kay Kevin, sapat na yon. Pwede na siyang gumawa ng maliit na detour para ihatid ito. Pero hindi siya interesadong magpakilala. Ngunit hindi basta-basta ang babaeng ito. Alam mo, dapat nagpapakilala muna ang mga estranghero sa isa't isa. Kalmadong sabi ng babae. Napakunot na si Kevin. Nagulat siya sa sagot. At doon niya lang talaga tiningnan ng mabuti ang babae. Mas lalo pang napansin ni Kevin ang itsura nito. Ang suot nito, luma, gusgusin at halatang ilang araw nang hindi napapalitan. Ang mga bota nito, makapalang putik, parang may tig 2 kilo ng lupa sa bawat paa. Napailing siya sa isip. Isang marangal na babae na nilamon ng kahirapan. Pasensya na sa ugali ko kanina. Hindi ako agad nagpakilala. Ako nga pala si Kevin. Saglit siyang tumingin sa babae. Pwede bang sabihin mo kung saan kita ihahatid? Para hindi ka na mapahamak ulit. June ang pangalan ko. At sa totoo lang, wala akong mapupuntahan. Mahina at may lungkot sa boses nito. Napakunot ang noo ni Kevin. Para sa kanya, parang simpleng tampuhan lang to ng isang dalaga sa magulang. Tingnan mo. Hindi dahil nag-away kayo ng mga magulang mo, kailangan mo nang umalis at hayaan silang mag-alala. Ilang taon ka na ba? At anong nangyari sa'yo? Tuloy-tuloy niyang tanong.
Diretso namang sumagot si June. Hindi na nila ako hahanapin. 22 na ako, kahit madalas mapagkamalan na 16 lang. Graduate ako ng accounting, sinunod ko lahat ng gusto ng mama ko. Plano ko pang maghanap ng trabaho sa field ko. Huminga siya ng malalim bago ibuhos ang bigat na matagal na niyang kinikimkim. Pero bakit nung siyang nagpakasal sa lalaking yon, hindi niya ako tinanong. Mas pinaniwalaan niya yung lalaking yon kaysa sa sarili niyang anak. May hinanakit na sabi ng dalaga. Ang ina ni June ay isang nurse. Laging naka-duty at madalas ay on-call. At ang bagong asawa nito, si Tom. Isang mekaniko sa isang pabrika. Gabi-gabi, nasa bahay ito. Napapikit si June at pilit pinipigilan ang emosyon. Isang gabi, naghanda ako ng pagkain para sa amin. Una, hinawakan niyang balikat ko. Sumunod ang tuhod ko. Hanggang sa naging mapilit siya. Nanlamig si Kevin. Hindi na ito simpleng kwento. Nang tumanggi ako, nagalit siya. Sinabi niya, kung hindi ako magpapakabait, gagawa siya ng paraan para mapaalis ako sa bahay. Sandaling tumahimik si June. Tila muling binabalikan ng sakit. Natakot ako, pero sinabi ko pa rin sa mama ko. Karapatan niyang malaman kung sino ang kasama niya sa bahay. Ngunit ang sumunod ay hindi niya inaasahan. Napapangiti si June pero puno ng sakit. Tinawag niya akong makasarili. Napinalaki niya ako ng sobrang hirap. Tapos ngayon, sisirain ko raw ang kaligayahan niya. Pinagbintangan pa akong gumagawa ng kwento tungkol sa mabait niyang asawa. At doon palalo lumala ang lahat. Tinanong niya si Tom. At syempre, may sagot na agad ang siraulo. Sorry, ayoko sanang sabihin pero anak mo ang may kasalanan. Sabi ni Tom at puno ng manipulasyon ng boses. Nagpapapansin siya sa akin. Siya ang lumalapit. Hindi mo kasalanan na lumaki siyang ganyan. Pinaghirapan mo namang maibigay sa kanyang lahat. At sa isang iglap, pinaniwalaan ng ina ni June ang lalaking yon nang walang pagdududa. Minura niya ako. Pinagsabihan, lumuluhang sabi ni June. Pinilit akong humingi ng tawad kay Tom. Doon na nagpa siya si June. Nagimpake ako. Ilang damit lang, mga dokumento at umalis. Kinuha ko rin ang ipon ko galing sa summer job ko. Sandali siyang napangiti ng mapait. Pwede ko namang nakawan si Tom, pero hindi ko ginawa. Ayokong maging katulad niya. Tahimik na nakikinig si Kevin. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, pinaniniwalaan niya ang bawat salita ng babaeng ito. So, may pupuntahan ka ba talaga? O trip mo lang maglakad-lakad sa mundo? Bahagyang nagbibiro ang boses ni Kevin, pero mas seryoso na ang tono. Hindi naman ako ganun kawalang plano. May naisip ako. Nagpatuloy si June sa pagsasalita. Pumunta ako sa bayan kung saan nakatira ang tatay ko, kasama ang bago niyang pamilya. Matagal na kaming walang communication, pero naisip ko, baka kahit papano matulungan niya ako. Kahit pansamantala lang, kahit may bayad, hanggang makahanap ako ng trabaho sa syudad. Ngunit muli, nagkamali siya. Hindi ko man lang inalam kung nandun siya. Bigla na lang akong pumunta. Kung alam ko lang sana ang number niya, tinawagan ko muna. Pagdating niya sa bahay, nandoon nga ang bahay. Pero wala ang kanyang ama. Nasa malayong lugar pala siya naka-duty. At ang nandun lang, ang asawa niya at 2 anak. Ipinakita ni June ang kanyang mga dokumento. At naniwala naman ang babae. Kahit kalmado siya, sinabi niyang wala akong lugar doon. Mana raw niya ang bahay at hindi siya charity para kupkupin ako. Mas mabuti raw na bumalik na lang ako sa mama ko. Mas maayos niyang sinabi yun noon. Pero ganun din ang ibig sabihin. Pinatulog niya ako ng isang gabi. Pero kinabukasan, pumunta ako sa terminal. Wala siyang direksyon, walang plano. Naglalakad lang at umaasang may mangyayari. Habang naglalakad ako, may dumaan na scooter. Bigla na lang hinablot ang backpack ko.
Lahat ng pera ko, cellphone, dokumento, nandun. Napahawak si June sa bulsa ng kanyang jacket. Buti na lang yung passport ko nasa bulsa ko. May kaunting ginhawa niyang sabi. Napailing si Kevin. Hindi niya alam kung maawa siya o maiinis sa sitwasyon. Grabe, anong gagawin ko sa'yo ngayon? Napabuntong hininga niyang sabi. Hindi naman kita pwedeng iwan na lang dito. Sandaling napansin niya ang aso na hawak ni June. By the way, dinala mo ba yung aso mo mula sa bahay ninyo? Hindi. Pangalan niya ay Lou. Bahagyang napangiti si June. Binilhan ko lang siya ng pagkain sa tindahan habang papunta ako sa bahay ng tatay ko. Tapos yon, sumunod na siya sa akin. At tila doon nagsimula ang kakaibang samahan nila. Isang babaeng walang matakbuhan at isang lalaking hindi inaasahang mapapasok sa buhay niya. Hinaplos ni June ang aso habang nagkukwento. Bahagya siyang napapangiti. Nung umaga, nasa may pintuan na ako. Sumunod pa rin siya sa akin. Saglit siyang tumingin kay Kevin. By the way, baka may trabaho ka para sa akin. Kahit anong trabaho, okay lang. Marunong akong maglinis at magluto. Bahagyang napangisi si Kevin. Kung sakali, magsisimula ka agad. May halong birong tanong niya. Bakit naman ang hindi? Napailing si Kevin at hindi makapaniwala. Grabe. Ang dali mong magtiwala. Mukhang hindi ka talaga tinuruan ng nanay mo na huwag sumakay sa sasakyan ng mga estranghero. Salamat, Captain Obvious. Hindi naman ako basta-bastang sumasama kung kani-kanino. Pero sa totoo lang, bihira ng mga tao may pakialam sa iba. Hindi ko inaasahan na may tutulong sa akin, lalo na may makikinig. Sandali siyang napatingin kay Kevin. Sa tingin ko mapagkakatiwalaan kita. Napangiti si Kevin, ngunit may halong pagtataka. Logical ka rin pala. Sandali siyang tumingin sa babae. Gutom ka ba? Kung pwede, burger? Walang arteng sagot ni June. Habang kumakain si June ng burger, tila ba ilang araw nang hindi nakakakain. Tahimik namang nag-isip si Kevin. Matagal na niyang iniisip ang kumuha ng stay-in na kasambahay. May maliit siyang guest house sa likod ng bahay. Walang gumagamit noon at sa totoo lang, mas okay na to kaysa kumuha ng hindi niya kilala mula sa agency. Hindi niya maaasahan si June bilang accountant, pero bilang kasambahay, mukhang kaya naman. Gusto ko lang sabihin, magiging first job ko to? Seryosong sabi ni June habang patuloy sa pagkain. Hindi kasama yung pamimigay ng flyers dati. Hindi ako humihingi ng special treatment, pero kailangan ko ng malinaw na instructions. Napatingin si Kevin sa kanya. Hindi niya inaasahan ang pagiging organisado ng dalaga. Daily tasks, weekly duties, pati maliliit na bagay para sa convenience mo. Mas detalyado ang instructions, mas maayos ang trabaho. Napangiti si Kevin. May sense ka rin pala. Paminsan-minsan, natatawa niyang sabi. At doon nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni June. Lumipas ang 2 buwan, nakatira na siya sa bahay ni Kevin. At nagtatrabaho bilang kasambahay. Sa bawat uwi ni Kevin mula sa opisina, nagtatanong ito. Okay lang bang lahat? Nakangiti niyang tanong. Yun lang ang madalas niyang tanong at sa bawat araw, mas lalong napapatunayan ni June na tama ang desisyon niyang manatili. Sa kabilang banda, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Precious. Nandito na ako, may trabaho na rin. Okay naman ako? Masaya si Precious para sa kanya. Buti naman, at least hindi ka sinisigawan ng boss mo. Hindi rin siya demanding. Swerte mo. Ngunit may isa pang ginawa si Precious. Sa request ni June, pinuntahan niya ang kanyang ina. At ang sagot na kanyang nakuha, mas masakit pa sa inaasahan. Wala raw balak ang kanyang ina na hanapin siya. Wala rin itong pakialam kung nasaan siya. Tahimik na umiyak si June buong gabi. Nakabaon ang mukha niya sa makapal na balahibo ni Lou. Hindi pala talaga ako importante, umiiyak niyang sabi. Alam na niya noon pa.
Pero iba ang sakit kapag nakumpirma. Kinabukasan, kinausap siya ni Kevin. Sabihin mo pa rin sa nanay mo kung nasaan ka. Kahit papano, nanay mo pa rin siya. Hindi naman siguro siya halimaw. Mag-aalala yun. Baka mag-report pa sa pulis na nawawala ka. Tahimik lang si June, hindi na siya sumagot. Unti-unti, nasasanay na siya sa bagong buhay. Sanay na siya sa trabaho, sa bahay, sa katahimikan. Ang tanging kinatatakutan niya ay ang mga bisita ni Kevin. Pero bihira naman ang mga ito. At kapag dumarating, parang meeting lang. Puro negosyo, walang personalan. Doon nagsimulang mag-isip si June. May tunay kaya siyang kaibigan? Hindi yung mga nakangiti lang pero plastic. Kundi yung totoong kaibigan na pwede mong kausapin ng kahit ano. At isang gabi, may nagbago. Biyernes yon, 3:00 ng madaling araw nang dumating si Kevin. Mas huli kaysa sa nakasanayan. At hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae. Isang elegante, maganda, maayos manamit. Isang morenang may makinis na balat at mahabang buhok. Coral na kulay ng kuko sa kanyang mahabang daliri. Napahinto si June. Hindi niya inaasahan ang ganitong bisita. Dapat natulog na lang ako. Sa isip ni June, napapagalitan ng sarili. Bakit pa ako naghintay? Hindi niya maintindihan. Bakit siya nakaramdam ng kakaibang kirot? Dati, kapag may bisita si Kevin, tumatawag ito. Nagbibigay ng instructions. Pero ngayon, walang pasabi. Lumapit ang babae. Ngunit hindi man lang siya pinansin. Isang malamig na tingin, parang isa lang siyang gamit sa bahay. Napangisi si June. Ganun pala. At tulad ng trato sa kanya, ganun din ang ibinalik niya. Walang pakialam, walang emosyon. Tahimik siyang tumalikod at bumalik na sa guest house. Alam niyang walang manggugulo sa kanya hanggang umaga. Pero sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang kakaiba. Isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Akala ni June makakapagpahinga na siya. Makakatulog, makakalimot. Ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ayaw niya sanang sagutin, pero paulit-ulit itong tumatawag. Sa huli ay napilitan siya. Hello? Mahinang sabi ni June. June, buti sumagot ka. Sabi ng boses sa kabilang linya. Napahinga siya ng maluwag. Ang tumatawag, ang assistant ni Kevin. Nasa bahay ka ba? O malapit sa boss mo? Pasensya na sa oras, pero urgent talaga to. Patay ang cellphone ni Sir Kevin. Kailangan ko siyang makausap agad. Nasa kwarto na ako? Sagot ni June. Alam kong wala akong karapatan mangabala, lalo na sa ganitong oras. May pagmamakaawa na sabi ng assistant. Pero may problema sa papeles ng last shipments natin. Yung dried snacks. Ngayon lang namin napansin habang nasa biyahe na. Kailangan naming ayusin agad. Napatayo si June. Pakiusap, puntahan mo siya sa main house. Ibigay mo ang cellphone. Pwede ba? Sige. Tawagan mo ako ulit after 5 minutes. Mabilis siyang nagsuot ng mahabang robe, abot hanggang sakong. Isinuot ang kanyang rubber boots at tahimik na lumabas ng guest house. Habang paakyat siya sa hagdan, sadyang binagalan niya ang lakad. At sinadyang gumawa ng ingay para marinig siya ni Kevin at ng babaeng kasama nito. Pero hindi siya narinig. Sa loob ng kwarto, may mainit na pagtatalo. Anong klaseng kapritsyo yun, Kevin? Galit na sabi ng babae. Normal lang to para sa isang babaeng may dignidad. Tumigil si June sa tapat ng pinto. Parang napako sa kinatatayuan. Huwag mo akong ituring na ignorante. Patuloy at may diin na sabi ng babae. Alam ko ang pangangailangan ng mga lalaki. Sandaling natahimik ang paligid. Kung hindi mo kayang paalisin ng babaeng yan, bigyan mo siya ng magandang recommendation. Bayaran mo pang agency para makahanap siya ng trabaho. Mas lalong bumigat ang hangin. Wala akong pakialam kung kaninong asawa o boyfriend ang lapitan niya. Malamig ang boses at puno ng selos na sabi pa nito. Basta hindi sa'yo. Saglit na katahimikan bago muling nagsalita si Kevin.
Priscilla, Kalmado at pagod na sabi nito. walang nagrereklamo sa akin tungkol sa malinaw kong posisyon. Wala akong balak saktan ka, pero wala akong nararamdaman para kay June. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ka nagsiselos. Hindi na natuloy ang usapan dahil biglang tumunog ang cellphone sa bulsa ni June. Napabalik siya sa realidad. Parang nagising mula sa pagkakatulala. Mabilis siyang kumatok. Pasensya na, may tumatawag po sa inyo? Nagpipigil siya ng emosyon. Urgent daw. Bumukas ang pinto. Tahimik na inabot ni June ang cellphone kay Kevin. Hindi na siya naghintay ng sagot. Hindi na siya tumingin. Tumalikod siya at naglakad pabalik. Tama si Precious. Masyadong maayos ang lahat para maging totoo. Hindi ito magtatagal, bulong ni June sa isip. Huwag kang masanay para hindi masyadong masakit kapag nawala. Kinabukasan, 8:00 ng umaga. Nagising si June, nagtimpla ng kape sa maliit na gas stove. Umupo siya sa makitid na mesa. Tahimik at may hawak na tasa. Hinahanap niya ang kanyang cellphone. Balak sana niyang tawagan si Precious. Ngunit bigla niyang naalala. Ay nako, parang nababaliw na ako. Napabuntong hininga niyang sabi. Tumingin siya kay Lou, nakahiga sa paanan niya at parang walang pakialam sa mundo. Alam mo, Lou, ikaw na lang talagang kausap ko, mahinang sabi ni June. Sa simpleng pakikipag-usap sa aso, nakakahanap siya ng kaunting ginhawa. Walang drama, walang panghuhusga. Pero naalala niya ang sinabi ni Precious. Huwag mong gawing therapy ang aso mo ha. Subukan mong makipagkaibigan sa mga tao dyan. Napabuntong hininga si June at habang iniisip niya ang susunod na hakbang sa kanyang buhay, biglang tumunog ang doorbell. Bukas po. Pumasok si Kevin. Tahimik, may dalang kung ano. Inilapag niya ang cellphone sa mesa. Eto, binalik ko na. Pasensya na kung naabala ka kagabi. Bihira mangyari pero minsan talaga may ganon. Naubusan lang ako ng battery sa maling oras. Tahimik na nakinig si June. At saka may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Pasensya na rin. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ninyo. Napahinto lang ako kasi tungkol pala sa akin. Huminga siya ng malalim. Aalis na lang ako. Diretso niyang sabi. Hindi nyo kailangan maawa sa akin. Malaki na ang naitulong ninyo. Tumingin siya kay Kevin. Kaya ko to. Matapang niyang sabi pero puno ng lungkot. May mas malala pa nga sa sitwasyon ko. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, halata na natakot pa rin siya sa mangyayari. Tahimik ang umagang yun, ngunit ang bigat sa puso ni June ramdam pa rin sa hangin. Hindi ko alam kung anong iniisip mo, June. Pagod at seryosong sabi ni Kevin. Pero ayoko nang palalimin pa yan. Uwinagayway niya ang kamay at parang tinataboy ang usapan. Kalimutan mo na lang ang lahat ng sinabi ni Priscilla. Huminga siya ng malalim. Akala ko kasi siya na yung babaeng pwede kong seryosohin. Pero nagkamali ako. Sandali siyang tumingin kay June. Tungkol naman sa'yo, gawin mo lang ang trabaho mo ng maayos. Diretsong sabi ni Kevin. May kakaibang ugali si Kevin. Kapag may iniisip siya, laging may hawak na bagay. Minsan cellphone, minsan baso, minsan ballpen. At ngayon, isang manipis na sketchbook ang napulot niya mula sa mesa ni June. Binuksan niya ito. Isa-isang binuklat. At biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Wow! Teka, marunong ka mag-drawing? Namamangha niyang sabi. Napatingin si June at bahagyang nagulat. Hindi mo naman kasi tinanong kung ano ang hobbies ko. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Kevin. Abala ito sa pagtingin sa mga guhit. Grabe, parang buhay si Lucky dito. Tuloy-tuloy at impressed na sabi ni Kevin. Tsaka ako, ganito lang ako kaganda kapag galing bakasyon. Nakadisconnect sa lahat, nasa beach sa Boracay. Bahagya siyang natawa. At tong chief accountant ko, isang beses mo palang nakita. Pero parang kilalang kilala mo na siya sa drawing mo. Napatigil si June. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng papuri.
Sa buong buhay niya, mas madalas siyang mapagalitan kaysa sa purihin. At sa unang pagkakataon, gusto niyang lamunin na lang siya ng lupa. Makinig ka, may talento ka. Seryosong sabi ni Kevin. Hindi ako nagbibiro. Parang napunta si June sa ibang mundo. Hindi niya alam kung paano magre-react. At saka muling bumalik sa realidad. Pupunta ako sa warehouse tapos sa office. Normal na ulit na sabi ni Kevin. Umalis na yung bisita ko. Nag-taxi na. Huwag kang mag-alala. Malabong magkita pa kayo ulit nun. Tumango siya. Sige, kita tayo mamaya. Umalis si Kevin. At sa sandaling yon, huminga ng malalim si June. Natawa siya ng mahina. Hay, parang gumaan. Ang gaan ng pakiramdam ko. May kakaibang saya siyang naramdaman. Ang babaeng si Priscilla, akala niya'y makakahanap siya ng lalaking madaling kontrolin. Pero nagkamali siya at si Kevin kailangan na namang magsimula sa umpisa. Sa totoo lang, hindi naman talaga iniisip ni Kevin ang tungkol sa pag-ibig noon. Mas mahalaga sa kanya ang trabaho, ang negosyo, ang tagumpay. Wala siyang panahon para sa seryosong relasyon. Oo, may mga naging fling na siya. Mga bakasyon na may kasamang romansa. Pero pagkatapos ng pahinga, tapos na rin ang lahat. At kontento na siya sa ganoong buhay. Maliban na lang sa isang bagay, ang kanyang mga magulang. Hindi sila tumitigil sa pag-aalala. Anak, hindi ganyan ang buhay. Ma, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kevin. May bahay kayo, may sasakyan, nakakapag-travel na kayo. Hindi ba kayo masaya? Masaya kami, Kevin. Malumanay na sabi ng kanyang ina. Pero kahit wala lahat ng yan ay okay lang. Proud kami sa'yo. Humawak ang nanay niya sa kamay nito. Ang gusto lang namin ng tatay mo ay makita kang masaya. Hindi po ba ako mukhang masaya? Alam ko ang ginagawa ko. Mahal ko ang buhay ko. May bahay akong babalikan. May kaibigan akong si Alex at hindi ko kailangan ng iba. Sandali siyang napatigil. Hindi pa lang talaga ako nakakahanap ng taong gusto kong makita araw-araw. Hindi ako magpapakasal dahil lang sa oras na. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Oo, naiintindihan ko. Ngunit sa puso nito, may lungkot. At minsan, narinig ni Kevin ang usapan ng kanyang mga magulang. Pakiramdam ko, hindi pa rin nakakalimot si Kevin kay Annie. Nag-aalalang sabi ng kanyang ina. Kaya hindi siya makahanap ng iba. Rose, kung ano-anong iniisip mo. Kalmadong sabi ng tatay ni Kevin. Naalala mo si Uncle Ben. Tumanda siyang mag-isa. Nung bata pa siya, okay lang. Pero nung tumanda na, di malungkot na siya. Huwag mong ikumpara si Kevin doon. Hindi na niya iniisip si Annie. Busy lang siya sa negosyo. Bigyan mo lang siya ng panahon at siguradong darating din yan. Sabi pa ng kanyang ama. Tahimik na nakinig si Kevin. Nakaramdam siya ng guilt. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Pero hindi rin niya kayang pilitin ang sarili. At ang totoo, matagal na niyang hindi iniisip si Annie. Si Annie, ang kaibigan niya noong mga bata pa sila. Isang dalagang tahimik, maganda, parang prinsesa sa kwento. Mahaba ang buhok, mapuputi ang balat, at may malalalim na mga mata. Samantalang si Kevin, masipag na estudyante, atleta at leader sa klase. Dalawang magkaibang mundo na minsang nagtagpo, ngunit hindi rin nagtagal. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakataon. Isang araw, nagkasakit ang katabi ni Kevin sa klase. Kaya ang bagong estudyante na si Annie ang naupo sa tabi niya. Mula sa araw na yon, naging magkaibigan sila. At hindi nagtagal, naging halos hindi mapaghiwalay. May mga babaeng maganda lang noong bata, pero habang tumatanda, nawawala ang kinang. Ngunit si Annie, hindi ganoon. Mas lalo pa siyang gumanda. Isang tunay na kagandahan, yung tipong wala nang gustong makipagkumpetensya dahil alam nilang sayang lang. Pagkatapos ng high school, iba ang landas na tinahak ni Annie. Hindi siya interesado sa mataas na pag-aaral. Sakto lang ang mga grado niya. Wala siyang pangarap na malaking career.
Sa huli, nag-enroll siya sa kursong pang-hairdressing, malapit lang sa kanilang bahay. Samantalang si Kevin ay dumiretso sa lungsod, nag-college at sa isang family gathering. Mag-aaral ako, magtatrabaho, determinadong sabi ni Kevin. At pagkatapos, pakakasalan ko si Annie. Ngunit may pangamba ang ina ni Annie. Madalas itong bumisita sa pamilya ni Kevin para lang makibalita. Maganda si Annie, oo, pero laging may mas maganda pa. Nag-aalalang sabi ng ina nito. Sa syudad, maraming babae, mga sosyal, sanay sa buhay lungsod. Baka mas maging interesting sila para kay Kevin. Ngunit may payo rin siya na ibinigay sa anak. Basta maging tapat ka at maayos, yan ang bihira ngayon. Sa ganda mong yan, Annie, ikaw ang pipiliin ni Kevin. Magiging successful si Kevin. Dadamitan ka niya at ipapakita ang mundo sa'yo. At tulad ng maraming ina, may babala rin siya. Kapag bata pa, madaling pakawalan ang mabubuting lalaki. Akala nila'y marami pang darating, pero sa totoo lang, wala na. At si Annie naghintay. Tapat, tahimik, parang wala ng ibang lalaki sa mundo. Samantala, masaya ang ama ni Kevin para sa anak niya. Mabait na bata si Annie, nakangiting sabi nito. Ngunit si Rose, ang ina ni Kevin, hindi ganon kasigurado. Hay nako, kung ganito siya sa syudad okay lang sana. Pero dito sa probinsya, wala namang ibang pagpipilian. Yung mga lalaking may pangarap, umaalis. Napangiti ang kanyang asawa. Mukhang magiging mahirap kang biyanan ha? May biro pang sabi nito. Natatawa namang nagsalita si Rose. Kunwaring galit. Ako? Mabait ako. Subukan lang nila akong pagdudahan. At nagtawanan silang dalawa. Lumipas ang panahon sa unang 2 taon ng pag-aaral ni Kevin. Umuwi siya tuwing bakasyon. At si Annie naman, kapag may pagkakataon, dumadalaw sa kanya sa lungsod. Sa simula ay simple lang ang mga lakad nila. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging makulay ang buhay ni Kevin sa syudad. Nakakilala siya ng maraming tao. Nagkaroon ng mga kaibigan. At isa sa pinakamalapit ay si Lucas. Si Lucas, isang lalaking kabisado ang lungsod. 3 henerasyon ng pamilya niya ang lumaki doon. Kahit na na-promote ang kanyang ama sa Maynila, nanatili siya at ang kanyang ina sa lungsod, hanggang matapos niya ang pag-aaral. Doon napansin ni Annie ang pagkakaiba. Si Kevin, matalino, mabilis matuto. Minsan mas magaling pa kaysa kay Lucas. Pero mas kakaunti ang oportunidad niya. Samantalang si Lucas, walang problema. May koneksyon, may suporta, may kinabukasan na halos sigurado na. At higit sa lahat, wala siyang girlfriend. Isang bagay na ikinagulat ni Annie. At nalaman niya ito sa birthday party ni Lucas. Dinala siya ni Lucas sa isang eleganteng study room. Punong-puno ng libro, tahimik pero may kakaibang dating. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, nakangiting sabi ni Lucas. Wala talaga akong girlfriend, napatingin si Annie. Pero, paano kung ikaw na yon? Direktang tanong ni Lucas. Hindi na nag-isip ng matagal si Annie. At sa isang desisyong babago sa lahat, pinili niya si Lucas. Hindi nagtagal, nagpakasal sila at lumipat sa Maynila. Maganda ang kasal, enggrande, sinundan ng honeymoon sa beach, Boracay at Palawan. Sa bawat larawan, makikita ang ngiti ni Lucas. Malaki, may kumpiyansa, at parang panalo sa lahat. At si Annie, parang isang diwata, mahinhin, maganda. At isang araw, bumisita ang ina ni Annie sa bahay ni na Kevin. Pasensya na, hindi tayo naging magkamag-anak, mahinang sabi ng ina ni Annie. Pero sana'y magkaibigan pa rin tayo. Ngunit si Rose, diretsong sumagot. Pumasok ka na, wag na tayong magpanggap para sa mga kapitbahay. Ibinigay ng ina ni Annie ang mga larawan. Pinadala ng mga bata mula sa bakasyon nila. May halong yabang na sabi ng ina ni Annie.
Pinaprint ko na para sa album. Tiningnan ni Rose ang mga larawan. Maganda, kalmado niyang sabi. Sandali siyang tumigil. Parang prinsipe at isang sosyal na pusa. Walang panunuya pero wala ring saya. Anong gusto mong marinig mula sa akin? Diretso niyang tanong sa nanay ni Annie. Sa sandaling yon, isang kwento ang tuluyang nagsara at isang sugat ang muling nabuksan. Tahimik ngunit matatag ang tinura ni Rose noon. Mabuti na rin ang nangyari. Buti na lang hindi umabot sa kasal ang anak ko at ang anak mo. Paano kung nagkaanak pa sila? At si Kevin hindi na muling nagsalita tungkol kay Annie. Wala siyang masamang sinabi. Hindi rin niya hinayaan ng iba na pag-usapan ito sa harap niya. Parang nilunok niya lang ang lahat at tuluyang isinara ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Simula noon, parang may nabuo sa paligid niya. Isang hindi nakikitang baluti. Hindi na siya madaling makapasok sa buhay ng iba. Hindi na rin siya basta-bastang nagkakaroon ng kaibigan. Puro negosyo na lang, puro koneksyon at ang nag-iisang tunay niyang kaibigan, si Alex. Isang kakaibang lalaki. Bookworm pero mahilig sa extreme sports. Snowboarding, mountaineering at kung ano-ano pang delikadong libangan. Ngunit siya lang ang taong tunay na malapit kay Kevin. At ngayon, isa na namang relasyon ang natapos. Si Priscilla. 6 na buwan din silang nagkita. Alam ni Kevin noon pa man na may pagkamaluho ito at mahilig sa pera. Pero ang huling eksena ng selos nito ang tuluyang tumapos sa lahat. Lumipas ang halos 6 na buwan, dumating ang Abril. Ramdam na ang init ng tagsibol sa hangin, sa mga burol na malapit sa dagat. At sa panahong yon, mas naging masigla ang buhay ni June. Kasama ang asong si Lucky. Natuklasan niya na maraming mahilig sa aso sa kanilang lugar. At si Lucky, ang dating maruming gala, ngayon ay masayang nakikipaglaro sa mga mamahaling aso. Mga aso na sumasali sa kompetisyon, mga award-winning, mga alagang-alaga. At si June, unti-unting naging kilala sa kanilang komunidad. Bawat kapitbahay na noon ay hindi man lang napapansin ni Kevin dahil sa sobrang busy. Ngayon, may portrait na gawa ni June. May aso at mga bata, may pamilya, may mag-asawa. At minsan, may aso na kasama ang amo nito sa opisina, sa harap ng bookshelf o ng fireplace. Unti-unti, nabuhay ang talento ni June. Hanggang sa isang araw, may inimbitahan si Kevin, isang art expert. Pinagmasdan nito ang mga gawa ni June, tahimik at maingat. Pagkatapos, nagsalita ito. Maganda. May freshness, may originality. Sandali siyang tumingin kay June. San ka nag-aral? Accounting po. Simpleng sagot ng dalaga. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Nangyayari talaga yan. Pero ngayon, oras na para pag-aralan mo ang tunay mong vocation. Nagbigay siya ng detalyadong payo. Tahimik, walang ingay. At pagkatapos, umalis siya kasama si Kevin papunta sa library. Samantalang si June, tahimik na bumalik sa guest house. Umupo sa sofa at biglang umiyak. Tahimik, walang ingay. Kung sana narinig yon ng kanyang ina. Kung sana alam nito kung ano ang sinabi ng eksperto. At bumalik sa alaala ni June ang pag-uusap nila bago siya magtapos ng high school. Uulitin ko lang ito ng 1 beses, matigas na sabi ng kanyang ina. Habang ako nagpapakain at nagpapaaral sa'yo, ako ang magdedesisyon kung anong kukunin mo. Hindi naman po yun fair, ma, sagot pa ni June. Buhay ko to, ayokong mapunta sa trabahong hindi ko naman gusto katulad mo. Galit na galit ang kanyang ina. Ang trabaho ko ang nagpalaki sa'yo, huwag kang bastos. Mas lalong tumindi ang tensyon. Akala nyo mas magaling kayo sa mga nanay ninyo? Kung mayaman lang ang tatay mo, iba sana ang buhay natin. Huminga siya ng malalim. Pero kailangan mo ng siguradong trabaho. Ang accounting laging may demand. Mabilis kumita. Walang night shift, walang reklamo. Nagpatuloy pa ito. May kaklase ako.
Hawak ang ilang kumpanya kahit nasa bahay lang. May pusa sa kandungan, walang boss na nakakainis. Sandaling tumingin ng seryoso. Ang pagiging artist, walang kasiguraduhan. Pero ang accountant kahit average may trabaho. At ang huling salita, kung makapangasawa ka ng mayaman, di saka mo gawin ang gusto mo. Hanggang doon, susundin mo ko. At doon nagtapos ang usapan. Lumipas ang panahon, isang gabi bago magpasko, naglakas loob si June na tumawag sa kanyang ina. Merry Christmas, Happy New Year, sana maging masaya ka at healthy. Saglit na katahimikan ang sumunod. Malamig na sumagot ang kanyang ina. Salamat, Happy New Year, nandito kami ni Tom, may bisita. Hindi na kita masyadong makakausap. Sa makalawa na lang ulit, doon ka tumawag, ha? Sige po, same number pa rin po ito. Alam ni June na hindi tatawag ang kanyang ina. At tama siya. Pagkatapos ng holidays, nagpatuloy siya sa trabaho. Nag-enroll siya sa painting classes tuwing weekend. At unti-unting nakalimutan ang iba pang aspeto ng kanyang buhay. Hanggang sa dumating ang unang mainit na araw ng taon. Yung tipong ramdam mong hindi na babalik ang lamig. Habang nag-aalmusal si Kevin, nagsalita ito. June, mahigit kalahating taon ka na dito. May 2 weeks vacation ka na. Napatingin si June. Pwede kang mag-painting trip, magbakasyon. Pag-isipan mo kung kailan ka magbabakasyon. Pag-usapan natin bukas. At pagkatapos nun, umalis si Kevin. Ang daling sabihin para sa kanya, napangiti ng mapait si June. Wala siyang ideya kung saan siya pupunta, kung saan siya magsisimula, kung sapat na ba ang kanyang ipon para sa isang bagong hakbang. Sa buong buhay ni June, hindi pa siya nakakalayo. Kung hindi pa isasamang field trip nila noong grade 9 sa Maynila, hindi pa siya makakalabas sa sariling probinsya. Pero sa tuwing nangangarap siya, sa tuwing iniisip niyang magiging maayos ang kanyang buhay, isang bagay ang laging kasama. Paglalakbay. Mga lugar na hindi pa niya napupuntahan, mga tanawin na dati sa imahinasyon lang niya nakikita. At ngayon may pagkakataon na. Kaya napagpasyahan niyang kausapin si Kevin, humingi ng payo. Ngunit kinabukasan may ibang nangyari. Mas maagang umuwi si Kevin, 6:00 pa lang ng gabi. June, kailangan nating mag-usap. Seryosong sabi ni Kevin. Napatingin si June. Maintindihan mo ba kung kailangan mo munang ipagpaliban ang bakasyon mo? Okay lang po, agad na sagot ni June. Hindi ko nga alam na may vacation pala ako kung hindi niyo sinabi. Napailing si Kevin, pagod ngunit bahagyang natawa. Kailangan ko talagang turuan ka tungkol sa mga karapatan mo. Pero mamaya na yan. Huminga siya ng malalim. Kailangan kita ngayon. Darating kasi ang mga magulang ko. Nagulat si June. Gusto niyo pong maging komportable sila habang nandito? Maingat niyang tanong. Huwag kang masyadong kabahan. Napangiti ng bahagya si Kevin. Simple lang ang mga magulang ko. Galing probinsya at walang arte. Ngunit may lungkot sa mga sumunod niyang sinabi. May problema sa puso ang tatay ko. May mga senyales na dati pa, pero hindi niya sinabi sa amin. Akala niya ay mawawala lang. Ngunit, hindi nawala. May doktor dito na narekomenda. Aayusin ko ang check-up niya. Sandaling tumahimik ang silid. At kailangan din niya ng saya. Hindi natin alam kung gaano pa siya katagal. Nanikip ang dibdib ni June. May hihilingin sana ako. Medyo kakaiba at baka tanggihan mo. Napatingin siya kay Kevin. Gusto ng mga magulang ko na mag-asawa na ako. Si Mama direkta na talagang nagtatanong. Si Papa hindi nagsasalita pero ramdam ko. Huminga siya ng malalim. Kung papayag ka, ipapakilala kita sa kanila bilang girlfriend ko. Nanahimik si June. Siguradong sasaya sila at makakatulong yun sa kanila lalo na kay Papa. Lumapit siya ng kaunti. Pakiusap. Huwag mo munang tanggihan agad. Pag-isipan mo. Mahalaga to sa akin, June. Tahimik na nakinig si June. At alam niyang kailangan na niyang sumagot. Naiintindihan ko, Sir Kevin.
Parang pagsisinungaling para sa kabutihan, sandali siyang napatigil. Pero paano pagkatapos, napatingin si Kevin. Magpapanggap tayo, magiging masaya ang tatay mo. Pero kapag natapos na, kailangan nating maghiwalay. Huminga siya ng malalim. Mas masasaktan siya kapag umasa at hindi maganda yon sa kalagayan niya. Tahimik si Kevin. Sanay ako sa ganito. Hinaharap ang problema kapag nandyan na. Bahagya siyang umiti. Pagdating natin doon, saka na natin isipin. Ngunit hindi pa tapos si June. May isa pa po akong concern. Ano yun? Hindi ako bagay? Diretsong sabi ni June. Napakunot ang noo ni Kevin. Mayaman ka, ako hindi. Siguro iniisip ng mga magulang mo na mayaman din ang magiging girlfriend mo. Baka businesswoman pa. Saglit na natahimik si Kevin. At pagkatapos, bigla siyang napangiti. Ang dami mong iniisip. Natatawa niyang sabi. Umiling siya. Mas gusto ko pa yan. Mas kampante ako na magagawa mo to. At sigurado akong magugustuhan ka nila. Ngunit hindi pa sumusuko si June. Pwede ka namang kumuha ng artista? May mga hindi sikat na artista. Pwedeng umarte. Kayang gumanap kahit sino. Napailing si Kevin at napangiti ng pagod. Bahagya siyang lumapit. Mas magugustuhan nila ang babaeng katulad mo. Tumitig siya kay June. Huwag kang magpanggap. Maging sarili mo lang. Pero tandaan mo, may relasyon tayo. Bahagyang kinabahan si June. Hindi ako magiging OA. Siguro, hawak kamay lang. Medyo old-fashioned ang mga magulang ko. Sandaling natahimik si Kevin. Please. June, tulungan mo ako. Napapikit si June sandali. At sa huli, sumagot siya. Sige, susubukan ko. Ngunit agad siyang nagsisi. Parang tumalon siya sa malalim na tubig mula sa isang mataas na tulay. Pero, kailangan mo akong tulungan? Ikwento mo sa akin ang tungkol sa pamilya mo. Magpakita ka ng pictures. Tumingin siya ng seryoso. Kasi ang weird kung hindi kilala ng bride ang pamilya ng groom. Mas marami akong alam, mas magiging convincing ako. Tumango si Kevin. Darating sila sa makalawa ng gabi. Susunduin natin sila tapos magdi-dinner tayo. Huminga siya ng malalim. 1 linggo silang nandito at sa buong panahon na yon, sandali siyang napangiti. Kasama kita. Napalunok si June. Kailangan nating baguhin ang routine. Mas maagang matulog at huwag ka munang maglilinis gaya ng dati. Bahagya siyang tumawa. Isipin mo na lang, parang simula ng bakasyon. Ngunit sa puso ni June, hindi ito bakasyon, kundi isang papel na kailangan niyang gampanan at isang laro na maaaring magbago sa kanilang dalawa. Ang hapunan sa restaurant, mas maganda pa kaysa sa inaasahan ni June. Unti-unti niyang napagtanto na baka sobra lang talaga ang pag-aalala niya. O baka hindi rin. Dahil nang mapansin ng mga magulang ni Kevin ang kaba niya, ginawa nila ang lahat para maging komportable siya. June, ikinagagala kitang makilala, iha. Mahinang sabi ni Rose at may ngiti sa mga labi. Nasa isang maaliwalas at cozy na restaurant sila, habang abala si Kevin at ang kanyang ama sa pagpili ng alak. Tahimik na kinausap ni Rose si June. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon, nakangiti niyang sabi. Nung unang beses kong makilala ang magiging biyanan ko, nanginginig din ako sa kaba. Bahagya siyang natawa. Napakaalaga ni Bert sa kanyang ina. Kaya gusto kong magustuhan niya ako. Sa sobrang kaba ko, nakalimutan ko lahat ng dapat kong gawin. Mukha tuloy akong tanga. Napangiti si June. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Rose. Siguro nga, naisip niya pa noon kung kaya ko bang maging accountant. Napatingin si June. Accounting din po ang tinapos ko. Pero parang hindi ko po kayang mahalin ang trabahong yon. Pinilit lang po ako ng mama ko. Tumango si Rose at tila naiintindihan. Kapag hindi mo mahal ang ginagawa mo, unti-unti kang mababago nito. Malumanay na sabi ni Rose. Bahagya siyang umiti. Ako,
Mahal ko ang pagiging accountant, kaya kahit anong sabihin ng iba, hindi ko iniwan. Sandaling tumahimik si Rose. Sabi ni Kevin, mahilig ka raw magpinta. May natural talent ka raw. Pinakita pa niya sa amin ang ilan sa mga gawa mo. Napahinto si June. Ang gaganda. Mga aso, pusa, mga bata. Ang buhay ng bawat drawing. Sandaling tumingin sa kanya ang ginang. Pero nung nakita ko ang portrait ni Kevin, biglang nawala ang lahat ng kaba ko. Nanikip ang dibdib ni June. Sa wakas, mukhang masaya na siya at hindi siya niloloko. Kitang-kita na mahal mo ang anak ko. Hindi naman ako eksperto pagdating sa art, pero hindi mo maipipinta ang ganoon kung walang pagmamahal. Namula si June hanggang sa tenga. Buti na lang abala sina Kevin at ang kanyang ama. Sinubukan niyang pigilan ang sarili. Pinigilan ang mga iniisip. Pero hindi niya maitatanggi. Mahal niya na si Kevin. Mayroon na siyang 48 larawan nito. Iba't ibang panahon, iba't ibang emosyon, iba't ibang tagpo. Lahat mula sa alaala. At lahat nakatago sa pinakailalim ng kanyang drawer. Para hindi makita ni Kevin. Para hindi niya malaman ang lihim na hindi dapat malaman. At alam niya, kapag umalis siya balang araw, ipagpapatuloy niya ang serye ng mga larawang yon. Ngunit hindi niya yon ipapakita sa kahit sino. Mananatiling lihim. Sa kabilang banda, napansin niya ang isang mag-asawang sumasayaw sa maliit na dance floor. Sa harap ng fireplace, isang matandang lalaki, medyo matigas ang galaw. Halatang hindi sanay sumayaw. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. At kasama niya ay isang payat na babaeng mapula ang buhok, nakasuot ng turquoise na damit. May ngiting bahagyang malungkot, ngunit may liwanag ang mga mata. Samantala, lumapit si Rose kay Kevin. "Huwag mong saktan ang babaeng yan," mahina niyang sabi. Napatingin si Kevin. Napaka-vulnerable niya. At mas bata siya sa'yo, malaking responsibilidad ang dala mo. Huminga siya ng malalim. Gusto ko siya. Napaka-babae niya. Sophisticated, sabi ni Kevin. Ngumiti si Kevin sa sariling salita. At doon niya napagtanto, matagal na pala niyang napapansin si June. Hindi lang niya binibigyan ng pansin. Hanggang sa isang boses sa likod niya. "Hello, Kevin!" Pamilyar at malambing ang tinig. Napalingon siya. Priscilla? Gulat na sabi ni Kevin. Mabilis siyang tumingin sa ina. Saglit lang, may kakausapin lang ako." Agad niyang hinila si Priscilla palayo, bago pa ito makalapit sa mesa. Lumabas sila sa veranda. Nagdi-dinner ka pala? May ngiting mapanukso si Priscilla. "Ang interesting ng kasama mo." Bahagya siyang napangiti. "Pwede mo naman akong ipakilala sa mama mo." "Anong gusto mong sabihin?" Mahina at seryosong sabi ni Kevin. "Wala naman. Hindi naman ako magsasalita ng masama tungkol sa'yo. Purong maganda lang." Tiningnan siya nito sa mga mata. "Pero hindi ko maintindihan. Bakit ka nagiging ganito?" Mas lalong tumalim ang boses niya. "Napagod ka ba dahil sa kasambahay mo?" Nanlamig si Kevin. "Siguro, nagsawa ka na sa kanya. Baka ibigay mo na lang sa tatay mo? Sigurado matutuwa yun." Bahagya siyang umiti. "Pero ingat ka, sa edad niya delikado na yan sa kalusugan." Huminga ng malalim si Kevin. Pinipigilan ang galit. "Anong point ng sinasabi mo?" Kontroladong boses na sabi niya. Ngunit bago pa makasagot si Priscilla, isang pamilyar na boses ang sumingit. "Minsan kami ring mga babae, nagsasalita ng walang direksyon," sabi ni Rose. Lumapit si Rose ng tahimik pero matatag. "Nasasaktan lang ang kaibigan mo. Masakit na masakit." Napatingin si Priscilla. "Pero alam mo, hindi magalang na hayaan mong maghintay ang mga magulang mo habang kasama ang kasambahay sa mesa." Ngumiti si Priscilla ng mapanlait. Yan nga ang gusto kong sabihin.
Kasambahay. Pinalaki niya ang mata, kunwari nagulat. Hindi ba nakakahiya sa pamilya ninyo? Ngunit hindi nagpatinag si Rose. Hindi ko alam kung saan ka lumaki. Kalmado pero matalim niyang sabi. Pero sa panahon ngayon, normal na nagkakakilala ang tao sa trabaho. Sandali siyang ngumiti. At minsan napapangasawa pa ng babae ang boss niya. Napatingin si Priscilla at natigilan. Gusto kong maging maganda ang gabing ito. Diretso at may dignidad niyang sabi. At hindi ako makikinig sa kahit anong masamang sasabihin tungkol sa magiging manugang ko. Ngumiti si Priscilla pero pilit. Enjoy your evening, mahina niyang sabi. At mabilis siyang umalis, nawala sa dilim ng gabi. At sa sandaling yun, may isang bagay ang malinaw. Hindi na pareho ang lahat. Napakaangas ng babaeng yun. Mahinang suminghot si Rose, halatang naiinis pa rin. At ikaw din, ha? Kevin, ano bang tingin mo sa amin ng tatay mo? Napatingin si Kevin sa kanyang ina. Inakala mo bang tututol kami kung ang mapapangasawa mo ay ang dati mong kasambahay? Bahagya siyang napailing. Ang daming babae ngayon ang gumagawa ng ganon. Mga estudyanteng nagiging waitress, hotel maid at kung ano-ano pa habang nag-aaral. Basta marangal na trabaho. Tumigil siya sandali. Para hindi mapahiya si June, mananahimik muna ako. Halata namang kinakabahan na siya. Ngumiti siya ng bahagya. Kawawa naman ang bata. At sa huli, bumalik sila sa mesa. Parang walang nangyari. Gabing-gabi na nang makauwi sila. Tahimik ang bahay. Salamat sa magandang gabi, anak. Malambing na sabi ni Rose. Pero kailangan na naming magpahinga. Good night, mga anak. Yumakap siya kay Kevin, pati na rin kay June. Pagkatapos ay pumasok na sila sa kwarto. At naiwan sina Kevin at June. Silang dalawa lang. Ayos ba ako? Nag-aalangan niyang tanong kay Kevin. May mali ba akong nagawa? Tumingin si Kevin sa kanya. Napakaganda ng ginawa mo. Mas maayos pa sa inaasahan ko. Ngunit may kakaibang init sa boses niya. Pero hindi dahil sa akin. Dahil sa'yo. Mabait naman ang mga magulang mo. Mahinang sabi ni June. Madaling pakisamahan. Ngumiti si Kevin. Ngunit biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Huminga siya ng malalim. June, may gusto akong sabihin. Napatingin si June. Kung hindi ko to sasabihin ngayon, baka hindi ko na masabi pa. Gusto kong maging totoo tayo. Nanlamig ang paligid. Hindi dahil sa magulang ko, hindi dahil sa sitwasyon, at lalong hindi dahil sa libangan. Mas lumalim ang kanyang tingin. Gusto kong maging tayo. Tayo talaga. Napahinto si June. Hindi siya makapagsalita. Ano sa tingin mo? Seryosong tanong ni Kevin. Sandaling pumikit si June. At nang magmulat siya, may desisyon na. Sumama ka sa akin, mahinang sabi ni June. Nagulat si Kevin. May ipapakita ko sa'yo, dahan-dahan siyang naglakad. 48 portrait mo, mahinang sabi ni June. Napahinto si Kevin. Iba-ibang araw, iba-ibang emosyon, iba-ibang alaala. Huminga siya ng malalim. Pipili ka ng isa, ibibigay ko sa'yo. At sa sandaling yon, hindi na kailangan ng maraming salita. Dahil ang katotohanan ay matagal nang nandyan. Hindi lang nila inaamin hanggang ngayon. Minsan sa buhay, may mga bagay na nagsisimula sa kasinungalingan. Isang pagpapanggap, isang kasunduan, isang sitwasyon na hindi inaasahan. Ngunit hindi lahat ng kasinungalingan ay nagtatapos sa sakit. Minsan, doon pa nagsisimula ang katotohanan. Si June, isang simpleng babae na may pangarap at pusong marunong magmahal. At si Kevin, isang lalaking sanay magdesisyon ngunit hindi sanay umamin. Sa pagitan nilang dalawa, may distansya, may takot, may pag-aalinlangan. Ngunit may isang bagay na hindi nila kayang pigilan, ang pagmamahal. At sa huli,
Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Hindi mahalaga kung ano ang tingin ng iba. Ang mahalaga kung sino ang pinili mong mahalin at kung sino ang piniling manatili sa'yo. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi nasusukat sa estado ng buhay, kundi sa katapatan, sa sakripisyo at sa lakas ng loob na ipaglaban ito. At kung minsan sa gitna ng isang simpleng kasinungalingan, matatagpuan mo ang pinakamagandang katotohanan. Lumipas ang 6 na buwan mula ng pag-amin nila sa isa't isa. Napagpasyahan ni June at ni Kevin na magpakasal na. Hindi dumalo ang mga magulang ni June pero okay lang sa kanya. Masaya siya dahil itinuring siyang anak ng mga magulang ni Kevin. At sa paglipas pa ng panahon, nakabuo sila ng isang masayang pamilya. Hindi na hinanap ni June ang pagmamahal ng kanyang ina. Dahil naramdaman niya na ang buong pagmamahal mula sa sarili nilang pamilya ni Kevin. Nagpapasalamat si June dahil nabigyan siya ng pagkakataon na makilala at mahalin ang isang katulad ni Kevin. Mabait at hindi nanghuhusga ng kapwa. At si Kevin ay masaya rin dahil nakilala niya si June. Alam niyang mabuti itong tao at hindi siya nagkamaling pagkatiwalaan at pakasalan ito. Sigurado siyang magiging mabuti itong ina sa kanilang mga anak. Sa buhay, hindi talaga natin masasabi kung ano ang mangyayari sa ating kinabukasan. Pero sana huwag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy lamang tayong lumaban at magtiwala sa Poong May Kapal. Dahil sigurado, kung hindi pa yan happy ending, ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento mo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.